O ano na tayo, mga kababayan? Litong-lito na ba? Kung ano ang nangyayari sa ating politika? Ang daming nalilito po, mga kababayan. Dahil sa sunod-sunod na impeachment cases, may pangatlo pa na hinihintay. Kaya hindi pa tinatransmit yung impeachment cases kay Speaker Martin Romualdez kasi may hinihintay pang isa daw. Third, impeachment case. O ngayon, ang nakakalito sa napakarami nating mga kababayan, including mga Marcos supporters, kung bakit yung INC, yung Iglesia ni Cristo po, maglulunsad ng rally na sa kanilang perception po, sumusuporta kay Sara Duterte. Yun ang reading ng mga supporters ni Sara. Ginamit nila sa propaganda. Kaya yung mga Marcos supporters parang nadismaya. Malinaw naman po yung statement ng Iglesia ni Cristo. Depende na lang yan po sa interpretation ng mga tao. Yung mga tao po kasi iba-iba yung interpretation. Ganon talaga po sa politika. Ang sinusupport po ng Iglesia ni Cristo, yung stand ng ating Pangulong Bongbong Marcos, na dinidiscourage niya yung pag-file ng impeachment laban sa Vice Presidente. Dahil sabi ng ating Pangulo po, si Sara Duterte is unimportant, hindi man importante. It will just be a storm in a teacup. Na ang ibig sabihin po, magagalit lang ang mga tao sa isang bagay na hindi man importante. Tama naman mga kababayan yung ating Pangulong Bongbong Marcos. At sabi ko nga mga kababayan, just trust the wisdom of our President. Alam niya yung kanyang ginagawa. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story ng mga balitang yan, lalo't yung majority ng members ng Congress hindi pa magsalita tungkol mga kababayan sa mga impeachment cases na final despite the fact na yung naka-uncover mga kababayan ng mga impeachable offenses laban kay Sara Duterte, yung Quadcom at yung mga members ng Committee on Public Accountability and Good Governance na mga kaalyado, known allies of the President. Ito yung balita sa Tribune po. House leaders remain silent on Duterte impeachment efforts amid INC protest plans. Sa Manila Standard, ang balita ngayon, INC to rally versus impeach raps. Sa Manila Bulletin, Makabayan Black launches House signature drive to hasten BP Sara impeachment. O ito pa, impending third complaint delaying transmittal of BP Sara impeachment raps. O ito pa yung controversy. Christmas party at the Palace, 200 lawmakers flock to Malacanang amid Sara Duterte impeachment bid. Ang spin mga kababayan ng mga Duterte supporters, mga propagandista nila, nagkabigaya na niya. Nagkabigaya na daw kasi nagbanding-banding po yung mga congressmen sa Palasyo Malacanang with President Bongbong Marcos. Nagpatindi mga kababayan sa mga pagduda in confusion. Ano nga ba talaga? Ayaw nga ba talaga ng Pangulo na ipa-impeach si Sara Duterte? Or ayaw lang mga kababayan ng ating Pangulo na isipin ng ating mga mamamayan at ng buong mundo? Ayaw niyang maakusahan na gusto niyang ipa-impeach yung Vice Presidente. Yan ang usapan po. Mainit na topic sa mga barbershop at parlor. Sa mga kapihan, kung saan-saan sa buong Pilipinas at sa buong mundo. O ngayon, yun ang pag-usapan natin para makalma yung ating mga mamamayang Filipino, pati lalo na hindi ma-confuse yung mga sumusuporta sa ating Pangulong Bongbong Marcos kasi nalilito sila. Parang anyang pumapabor pa ang ating Pangulo despite the attacks, pangwawalang hiya sa kanya at pagbabanta ni Sara Duterte, ganun pa rin ang naging pahayag, naging posisyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Talagang nakakalito. Ano nga ba ang totoo?
So pag-usapan po natin mga kababayan ngayon. But before that, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At wag na rin po ninyo na-skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow Zero mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. Ngayon, balikan natin yung ating mga kwento. Unahin natin itong balita sa Daily Tribune. Sabi rito, House leaders remain silent on Duterte impeachment efforts amid INC or Iglesia ni Cristo protest plans. So ito yung ikinalilito mga kababayan ng mga Marcos supporters ngayon. Yung iba nagagalit na. Kasi sa tingin ng mga Marcos supporters mga kababayan, yung naging payag ng ating Pangulo na ayaw niya sa impeachment laban kay Sara Duterte, nagamit patuloy na propaganda laban sa kanya. At lalong na-reinforce dahil sa announcement ng Iglesia ni Cristo supporting the stand of the President laban sa impeachment kay Sara Duterte. Kaya tuwang-tuwa po yung tuwang-tuwa yung mga minions ni Sara. Isabi ko sa inyo, mga Marcos supporters, di ba laki ang tiwala natin sa ating Pangulong Bongbong Marcos, kaya nga binoto natin. Ang advice ko po sa inyo, trust the wisdom of the President. Alam niya yung kanyang ginagawa. Kung ang mga Duterte ay sinasabi ng mga supporters niyang genius daw po, sabi ko sa inyo, mas 10 times genius yung mga Marcoses mga kababayan. Hindi sila magiging ganyan kung hindi sila magaling sa politika. Remember, sa history ng politics, Marcos ang may pinakang mahaba na naglingkod po bilang presidente. At yun ay namana ang talino, namana ng ating Pangulong Bongbong Marcos, namana sa kanyang tatay, and trust the advisors of the President. Napakagagaling po ng mga advisors ng ating Pangulo. Nandyan si Lolo Juan na kasing tanda ng dinosaur. Ilang presidente na ang pinaglingkuran ni Lolo Juan. Si Juan Ponce Enrile na bumaliktad noong panahon ni Cory. Pero ngayon, Presidential Legal Advisor ng ating Pangulo, full of wisdom and experience, si Lolo Juan Ponce Enrile. Kaya nga yung mga nagpaplanong kodita po, ang advice ni Enrile, just do it niya. You see, nandyan yung executive secretary ng ating Pangulo, dating Chief Justice Lucas Bersamin. Dito pa lang mga kababayan sa dalawa na advisor ng ating Pangulong Bongbong, Pangulong Bongbong, wala sa kalingkingan po ang buong tropa ni Digong. Malakas lang ang loob mga kababayan ng mga Duterte kasi back up ng China. Alam na natin mga kababayan, alam na ng buong mamamayang Filipino
kung sino ang nagbaback up, kaya nanggugulo sila. Gusto na nilang iupo si Sara Duterte kasi yun ang kumpas ng China. Kasi yung ating Pangulong Bongbong Marcos, dumistansya po sa China. Tama naman na dumistansya kasi pinagsasamantalahan tayo ng China. Tama ba? Wala pong suporta yan. Ang posisyon ng mga Duterte, walang suporta sa ating mga mamamayang Pilipino. Nakita ninyo? Wala silang maipon na maipon na mga tao sa EDSA Shrine. Kaya nga sumakay sila dito sa announcement ng Iglesia ni Cristo. Ginamit nilang spin. Napakalinaw mga kababayan yung statement ng Iglesia ni Cristo. It's not actually in support of anyone. Ang sinusuportahan po ng INC, yung sinabi ng ating Pangulo, na ayaw niya sa impeachment kasi makakagulo lang. Tama naman po. Ganun kalalim po maglaro ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Pati mga supporters na confused. Malalim po ang ating Pangulong Bongbong. Trust is wisdom. Sabi nga po, silent waters runs deep. Hindi masalita yung ating Pangulo. Hindi tulad po ng mga Duterte, daldal ng daldal. Ang tubig na maingay, asahan mo ay mababaw. Kaya sila, mga kababayan, hindi nila alam kung ano yung plano ng ating Pangulong Bongbong. Kasi yung mga kaalyado niya sa Congress, nag-iimbestiga ng mga kababalaghan na ginawa, mga kababayan, ni Sara Duterte sa Office of the Vice President pagkatapos sa DepEd. Pero nang mag-file yung Makabayan Black, pati yung Akbayan, nag-file ng impeachment complaints, wala pang posisyon po. Wala pang sinasabi kung isusupport ng majority sa Congress. Kita ninyo? Kaya sabi ng iba, ano ba ya? Ano ba talaga ang gustong mangyari ng ating Pangulong Bongbong? Sabi ko po sa inyo, ito, posisyon ko lang po, reading ko po. Ang ating Pangulo po ay gumagamit siya ng tinatawag na the best warfare to defeat his adversary or enemies. Ano niya yon, Mr. Maravillas? Ang best warfare po to defeat the enemies or adversary or any adversary for that matter is love and kindness. Tama ba? Walang biro po. Iyon ang pinakang malakas na weapon to defeat an enemy. Love, compassion, and kindness. Kaya tingnan ninyo, yung sabi ng ating Pangulo, gusto siyang tanggalan ng ulo ni Sara, ipauka yung kanyang tatay, pinagbantaan mga kababayan na ipapapatay. Pati yung kanyang asawang si Lisa at pinsan na si Martin Romualdez. At sabi ni Sara Duterte, mga kababayan, nang tanungin ng mainstream media, umabot na anya kami. Ang relasyon namin ni President Marcos, umabot na anya kami sa point of no return. Ano sagot ng ating Pangulo nang tanungin ng media? Never say never. May waga po yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Gumagamit siya ng unconventional warfare. Hindi niya sinasalubong yung init ng ulo ni Sara Duterte ng parehong init ng ulo. Sabi nga, you cannot put out fire with fire. You cannot extinguish fire with fire. Yun ang ginagamit ng ating Pangulong strategy. Tama po? Kaya sabi ko sa inyo, trust the wisdom of our President. Makita ninyo yan, ang atake ng ating Pangulo will just shock and awe the enemy. Anong ibig sabihin ng shock and awe? Kunin natin yung definition po para klarado. Yung ating Pangulo kasi po, military man, sundalo siya. Ang mga sundalo po pag umatake, hindi sila nagsasalita. Hindi sila masalita. Sanay sila sa tinatawag na covert operation. Si Sara Duterte po, reservist. Si Digong po,
Abang abogado si Digong po, 75-75. Malayo po sa experience ng mga Marcoses. Malayo. Pang-local sa naman po ang mga Duterte. Pero yung ating Pangulo po, aral yung ating Pangulo sa kanyang tatay na kapwa military. Di ba sundalo din ang dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos? Guerrilla po yun. Marunong sila. Kaya makita ninyo, matatalino yung mga Marcos pero hindi mayayabang, hindi masalita. Never na marinig mong magbanta sila, mga kababayan. Ganon ka-refine ng pag-ugali. Kaya sabi ko sa inyo mga Marcos supporters, just trust the wisdom of our president. Ngayon, anong ibig sabihin ng shock and awe? Sa military operations po, ito ang kaulugan. Shock and awe is a military strategy that uses overwhelming force to break an enemy's will to fight. The goal is to achieve immediate dominance by causing both physical and psychological damage. The strategy is also known as rapid dominance. Yan po ang ginagamit na strategy ng ating Pangulong Bongbong. Kaya nga po, during the 2022 elections po, na-shock in awe yung mga Duterte, na-disarm sila, na hindi nila alam kung bakit umatras si Sara. Di ba, mga kababayan, ang pinopost ng mga Duterte, si Sara, kaya nga po may run Sararan movement. Pero yung ating Pangulong Bongbong, tansyado niya yung kanyang pagtakbo, pati yung announcement. Nakita ninyo? Biglang nag-operate po si Super Ate Amy Marcos, na kaibigan ng mga Duterte. Si Inday na tumakbo, mga kababayan, na mayor. Pero ang totoong intensyon, mga kababayan, is to run for president, na kumbinsi na tumakbo na lang na vice presidente. Walang nagawa, mga kababayan, yung tatay na incumbent president. Nakita ninyo? Biglang nagsisi si Sara. Sabi ni Sara sa isang interview, the presidency niya was mine already. Pero binigay ko. Kita ninyo? Yun yung naging paniwala niya. Pero ano pa? Nakapagdesisyon na siya, mga kababayan, na tumakbo under Uniteam at nanalong landslide. Pero siya vice president, ang presidente, yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang covert operations na hindi nila namalayan. Ikaw niya, Mr. Maravillas, nagtatanim ka ng duda. Kaya sabi ko sa inyo, you just trust the wisdom of the president. Magaling yung ating Pangulo. Kita ninyo kung paano nagapi ang mga plano ng mga Duterte. Na imbis si Inday Sara, mga kababayan, ang sabi ni Inday, ako dapat yung presidente. Pero hindi siya naging presidente. Ang presidente po, si Bongbong Marcos, siya vice president. So panalo, pagdating sa covert operation, yun yung sinasabi ko sa inyo. Trust the wisdom of the president. Magaling yung ating Pangulo, mga kababayan. Lalo't ang nakapaligid sa kanya na mga advisors, mga seasoned political strategists, seasoned military strategists, mga kababayan. And the president himself is a soldier. Maniwala kayo po. Kaya itong sabi ng ating Pangulong Bongbong, I do not support the impeachment. Trust the wisdom of the president. At yung announcement ng Iglesia ni Cristo na we are with the position of the president. We are against any move to impeach the vice president. Trust the wisdom, mga kababayan, of the president na suportado ng INC. Kasi po yung INC naman po, matalino din ang INC. Kung sino yung panalo, doon din sila dumidikit. Season strategist din po sila. Kaya nga po yung INC, ang dami nila. Magaling din sa paglaro yung INC. O tingnan ninyo, ang perception ng mga tao,
yung INC, sino support? Si Sara Duterte. Hayaan natin, mga kababayan, na yun ang isipin nila. At isipin ng mga publiko. Pero mga kababayan, that is part, sa tingin ko lang po mga kababayan, parte siya ng tinatawag na covert operation. You just have to trust the wisdom of the President. Kasi po, isa pong military strategist yung ating Pangulo. At sigurado ako, mananalo siya sa laban na to. Kasi ang gamit niya po, unconventional warfare. It is love and kindness. Love your enemy. O, di ba? Paano mo kagagalitan ang isang taong tulad ng ating Pangulo na gusto nang ipapugutan ang ulo? Gustong ipapatay ni Sara Duterte, pero ang statement pa niya, do not niya. I'm not in favor. I asked Congress. Nag-text daw siya. Na wag nang i-post yung impeachment. Pero yung text po, nag-leak. Bakit nag-leak? Yung pag-leak, mga kababayan, nag-leak si Katunying, yung nag-interview po, mga kababayan, kay Mrs. Lisa Marcos. Siya yung nag-leak. O ngayon, ang tanong ng mga analyst, ano ba? Bakit nag-leak? Nag-leak nga ba o nileak? At nang mag-leak, agad inamin ng ating Pangulong Bongbong Marcos. O anya, yun man talaga. So may purpose ang pag-leak. Kita ninyo mga kababayan kung gaano kalalim ng covert operations po. Gets na ninyo? Lalo't sabi dito sa balita, yung majority ng mga members ng Congress na kaalyado ng ating Pangulo, wala pang posisyon po. Kaya yung minority na nag-endorse ng impeachment po kay Sara Duterte, nangangampanya. Ibigay ko sa inyo po. Yan o, Magabayan Black launches House signature drive to hasten BP Sara impeachment. O ngayon, ang tanong, yung majority ba makukumbinsi ng minority black na i-impeach si Sara Duterte? Baka po makumbinsi. Ngayon, kung i-impeach si Sara kasi nakumbinsi yung majority, na malamang makumbinsi man talaga. Kasi kitang-kita po yung mga nadiskubre sa investigasyon ng Congress. Lalo't yung mga members ng Congress po, nakipagbanding sa Palasyo Malacanang. Pag nakumbinsi, despite ng banding sa Palasyo Malacanang, ang ibig sabihin nito po, the Congress has acted independently. Walang influensya yung Palasyo Malacanang. Tulad ng sinasabi sa propaganda ng mga minions ng Vice Presidente. Yun ang akusasyon po nila. O, kita mo na niya, nag-troop yung mga congressmen at ina-accuse pa si Martin Romualdez, mga kababayan, nang nangmudmud daw ng pera sa mga congressmen. Hindi man po totoo yun. Yung pagpunta ng mga congressmen sa Palasyo Malacanang, it was scheduled ahead of the impeachment filed in Congress po. Nagkataon lang, mga kababayan, na na-file na yung impeachment complaints ng minority, na hindi mo ma-influensya yung minority ng ating Pangulo at ni Speaker Martin. Kaya tingnan ninyo sa balita ngayon, kinukumbinsi nila. Ngayon, pag nakumbinsi niyo yung majority, it is because of the merit of the case, hindi because of the influence ng Pangulo. Kasi yung Pangulo po, ayaw nga ng impeachment. O di walang issue, mga kababayan, yung mga Duterte. Nakita ninyo kung gaano kagaling yung ating katalino, yung ating Pangulong Bongbong. Walang magagamit na issue po, propaganda, na ang attack na i-impeach yung ating Vice Presidente, mismong si President Bongbong at saka si Martin. Walang ganun po. Because until today, wala pang statement galing sa majority kung isusupport nila. Kaya lalabas po kung isusupport nila yung impeachment, hindi dahil sinabihan sila ng presidente or ni Martin Romualdez, kundi nakita ng individual members ng Congress the merits of the case. Nagets na ninyo? Kaya hirap po yung Magabayan Black sa pangungumbinsi.
Yan sabi dito. We urge our colleagues in Congress to act with integrity and political courage by supporting this impeachment resolution, sabi po ng Makabayan. Wala pang posisyon po. House leaders remain silent on Duterte impeachment efforts. Sabi nila Union, Congressman Paul Ortega, the majority bloc, some of House members are also critical of Duterte has not yet discussed whether they will support or oppose the petitions despite the ongoing House investigation into her use of confidential funds, which has exposed glaring impeachable offenses. Sabi po niya sa kanyang pa-presscon kahapon, the majority has not made any moves and the majority has not discussed anything about supporting the impeachment. I will support whatever the decision of the majority niya is, but we are also not ignoring what Makabayan is doing, sabi po niya. We've been very focused on the hearings. That's still the goal. That's still the thread of our focus in the majority. As I said, many impeachable offenses came out during the hearings, but we have not discussed in the majority until now. Sabi rito sa balita, earlier Malacanang confirmed that the President met with members of the House for a fellowship. The closed-door meeting came in the wake of Marcos' plea to lawmakers about Duterte's impeachment. More than 200 House members were reportedly present at the said gathering. And because of that banding-banding ng Palasyo Malacanang with President President Bongbong, palabas naman po ng mga propaganda, pagduda, akusasyon yung Duterte camp na nagkabigayan na daw para ipa-impeach yung Vice Presidente. Sabi ni Paul Ortega, Congressman Paul Ortega, hindi man nga niya nga napag-usapan yung fellowship man lang. O ngayon, ano ang basa ninyo, paniwala ninyo mga kababayan? Unang-una, yung presidente nagsabi na in public, he is not supporting an impeachment. Ang tingin ng Duterte camp, hindi sila maniwala na yung ating Pangulo is not supporting an impeachment. Bala kayo kung anong paniwala ninyo. Basta yun ang statement, public statement ng ating Pangulo. O ngayon, ano yung personal reading natin? Ayaw man talaga ng ating Pangulo na magkaroon ng ganyan kasi magulo nga. Pero, sa basa ko po, once halimbawa, sinuport ng majority, marunong rumispeto po ng independence ng Congress kasi co-equal nga po branch ang Congress. Pag in-impeach ng Congress po si Sara Duterte, ang paniwala ko, irerespeto din ng ating Pangulo. Kasi hindi naman po diktador yung ating Pangulo. So lalabas, kung sinuport man ng mga members ng majority ng Congress, ay itong sinusulong na impeachment ng minority, it is because of the merit of the case. Talagang ka-impeach po si Sara Duterte sa tambak ng mga ebidensya na nahalukay po ng Committee on Good Governance and Public Accountability. So kung matanggal man siya sa trabaho, hindi dahil sa impluensya ng ating Pangulo. Wala, hands off yung ating Pangulo. At ang ating Pangulo, marunong rumispeto sa powers ng legislative. Kasi ang impeachment power, mga kababayan, sole power ng Congress. Ganon po, hindi tulad ng mga Duterte po na dumidikta sila, dinidiktahan nila ang lahat. Ang Marcos po hindi, very democratic ang ating Pangulong Bongbong, very democratic. Kahit nga yung tatay niya, yung declaration ng martial law, nilabel nila yung dating Pangulong Marcos, diktador daw, nag-declare ng martial law. Yung declaration po ng martial law, unang-una, parte yun ng power ng presidente in times of emergency. Pangalawa po, yung pagdeklara ng ating dating Pangulong Pulakay ng martial law, concurred in by Congress. Hindi man lang siya po yung nag-declare, inapprove ng Kongreso. So that's, parte ng democratic process, lawful declaration of martial law. Yun ang lagi pong inaakyo sa mga Marcos. Ito yung pagpunta ng mga congressmen sa Congress po. Si Dong Gonzales ng Pampanga, si Jinky Luistro ng Batangas, si Chis Escudero, Senate President, pumunta rin pala. O ngayon, yung mga intriga po na nangmod-mod na ng pera
si Speaker Martin sa mga congressmen para impa-impeach si Sara, walang katotohanan po yon. Ang pinangmodmod ni Speaker po sa mga empleyado ng Kongreso kasi magpapasko. Normal po yon. Ayan po, Speaker Romualdez gusto gawing extra special ang Pasko ng mga empleyado. Pakinggan natin ito. To ensure that your holidays will be extra special. You might want to start planning your Christmas celebrations early. Because we're taking steps to make sure that this year's season is brighter and memorable for you and your families. This is our way, and I mean all the congressmen and congresswomen are with me today. This is our way of showing our gratitude, not just in words, but in action. This season, I also want to encourage everyone, of course, to think about how we can share the blessings we will be receiving. Nakita ninyo mga kababayan? Yan ang ating Speaker of the House na kinakagalit ng todo ni Sara. Sa kanang kanyang tatay na si Digong kasi gusto daw na maging presidente. Anong paki ninyo kung gustong mag-presidente? Unang-una, very much qualified si Speaker na mag-presidente. Anyone can run, basta kwalipikado po. Pero si Speaker po, wala mang announcement na ganoon. Duda lang po ninyo kasi tumutulong si Speaker bilang pinsan ng ating Pangulo. Talagang kabadi-badi sa pagsiservisyo sa ating mga mamamayang Pilipino. Sa kadududa ninyo, baka pag na-impeach si Sara, baka si Speaker ang Vice President. Kasi sa pinaliwanag ni Chis Escudero, Senate President, hindi man po walang succession na susundin mga kababayan. Pag na-impeach ang isang Vice Presidente, ang power to appoint a Vice President nasa ating Pangulong Bongbong. So pipili siya kung sino yung gusto niya. Pwede sa mga incumbent senators, pwede sa mga incumbent congressmen. Ito yung press con mga kababayan ni Chis Escudero. Kahapon, ready po sila. Kahit naka-break daw, i-convene nila yung impeachment court. Kasi parte ito ng kanilang duty mga kababayan bilang mga senador at congressmen. O ngayon, yung line of succession, paliwanag ni Chis Escudero, hindi yun na niya susundin. Ito yung pagtatanong sa kanya ng mainstream media sa kapihan. And then Camille, and then back to ma'am. Hello. Microphone. Bagong topic na tayo? Yung pa rin, sir. Yung pa rin. Sir, yung tanong lang kasi hindi naman kahit nasabihin nating parang pinangungunahan yung proseso. Pero kasi first time na merong impeachment against the Vice President, paano yung succession? If ever na mangyaring ma-impeach siya, sino ang pipiliin? Susundin ba yung line of succession? SP, sir. Hindi. Hindi susundan yung line of succession. Yung line of succession, papasok lamang yan kapag sabay nawala ang 1 at 2, sabay nawala ang 1, 2, 3. Doon lamang papalit ang pangatlo o pangapat. Nakita na nating nangyari yan. Nung natanggal si dating Pangulong Estrada, pumalit si then Vice President Arroyo, na bakante ang Vice President. Ang ginawa niya, so hindi sabay na bakante. Nag-appoint siya mula sa Kongreso. Ang age requirement ng congressman ay 25 years old, ang age requirement ng senador ay 30 years old, ang age requirement ng presidente at vice-presidente ay 40 years old. So limitado ang pwedeng piliin ng Pangulo na magiging ikalawang Pangulo mula sa Kongreso na ang edad dapat 40 pataas. Wala naman yatang senador na bababa sa 40, so lahat ng senador ay qualified. Pero may mga kongresistang below 40.
hindi sila pwedeng i-nominate dahil hindi sila qualified. Yung ibang qualification ng Pangulo at Ikalawang Pangulo, taglay na ng mga mambabatas. Natural born citizen, registered voter, resident of the Philippines, and able to read and write. So yung edad lamang ang nawawala. So pipili siya at matapos niyang pumili, i-confirm ito by majority vote ng Kamara at ng Senado voting separately. Pag nangyari yon, siya na yung papalit bilang Ikalawang Pangulo at nangyari yan kay then Senator na naging Vice President Teofisto Gingon. So lahat ng senador qualified, sir? May Senator Bambelo 40, wala naman Wala. yata eh. So lahat So qualified. yes, sa Kamara naman, hindi lahat, only because of age. But the President will nominate. Yun ang unang beses nangyari yan sa ating sistema at nakita nating tumakbo ng maayos yun. No more, Raymond. Camille. So, pag na-impeach mga kababayan, na-convict si Inday, na-impeach ng Congress at kinonvict ng Senado, base sa merito, hindi dahil sa impluensya ng Pangulo, kasi yung Pangulo po ayaw ng impeachment. Pero pag nakita ng Congress na may merito, i-impeach siya. At pag nakita ng mga senador na may merito yung kaso, glaring yung mga ebidensya. At makikita naman po ninyo kung paano winaldas yung pera ng bayan ng Vice Presidente. Malamang sa malamang, i-convict ng Senado si Sara Duterte at matanggal. Hindi lang siya matanggal, perpetually disqualified to run any public office. So si Sara Duterte hindi na pwedeng tumakbo bilang Pangulo sa 2028 and all other positions in government. May no Sara Duterte mga kababayan na tatakbo sa pagkapangulo. Sabi ko nga po, iyang mga senador na yan, may kanya-kanyang interes din yan na maging presidente or vice-presidente. Ito na yung pagkakataon nila. Di ba? Natanggal mga kababayan ang isang pwedeng maging kalaban nila sa pagka-presidente by 2028. Kung ako ang senador, di ba ako papabor sa conviction? Nagets na ninyo? Na lalo pa mga kababayan, pag sila pumabor sa acquittal ni Sara, it will damage their political ambition. Kasi ang ibig sabihin niyan, pumapabor sila sa pag-uugali ni Sara, pambabalahura sa institusyon ng ating gobyerno. Sa Office of the Vice President, sa pagwaldas ng pera ng bayan, pumapabor sila. Pumapabor sila, mga kababayan, sa ugali ni Sara na nagbanta sa ating Pangulo na kanyang ipapapatay. Na gusto niyang tanggalan ng ulo yung ating presidente. Nakuha ninyo? Kaya once mga kababayan na impeach si Sara sa Congress at ikinasa ang impeachment trial, ako po tiwala, majority ng mga senador other than si Bongo, Robin, Ronald De La Rosa at Amy Marcos. Baka nga si Amy mga kababayan magkuha na lang, mag-neutral na lang, mag-abstain. Di ba? Para isalba din kahit papano yung kanyang sarili. Hindi naman siya maakusahan na totally diretso nang nagtraidor sa kanyang kapatid at nagtraidor sa kanyang kaibigan na si Sara Duterte. Abstain na lang anya ako. Di ba, mga kababayan? So yun ang personal na analysis ko man lang po ito, mga kababayan. Mga possibilities. In which case, sa tingin ko, itong ating analysis, malapit po sa katotohanan. Ayos? Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila.
Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kasukasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.